Yahweh Abba, maligaya po kaming lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat ng marami dahil po patuloy mo kaming binabasbasan. Hindi ka pumapayag kami matinag ng anumang bagay, bagamat naglalakbay kami sa masamang sanlibutan ito. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming moog, ikaw ang aming Ama na nagmamalasakit sa amin. Maawa ka sa iyong mga anak. Sa pagtitipong ito, ikaw ang aming naiisip. Ikaw ang aming hinahandugan ng pagpupuri, ng pagpapasalamat. Habang may buhay kami, gugugulin namin, Ama, para po maluwalhati ang iyong pangalang Yahuwah. Sa pagsambang ito, sinusuko namin ang aming sarili. Tutuparin namin ang iyong kalooban. Tulungan mo ang iyong mga anak sa gagawin naming pag-aaral. Maging maliwanag ang mensahe. Magbigay ng lakas ng loob sa lahat ng mga nangdalamhati. Panginoong Yahushua, ikaw ang aming kailangan. Alam namin mula sa langit, pinapanalangin mo kami. Itong dahilan kung bakit nakatayo pa kami hanggang ngayon. Napakabuti mo sa iyong mga hinirang. Patuloy po kaming ilapit sa Ama.
Patuloy po kaming ipagmalasakit sa lahat ng pagkakataon. Ama, salamat ng marami sapagkat muli mong iningatan kami. Nakasapit kaming payapa sa kanya-kanyang dako para magsagawa ng pagsamba. Pakibasbasa ng iyong mga anak, pakibasbasa ng aming hanap buhay. Mula doon, meron po kaming iniaabuloy sa iyo. Tanggapin po at basbasan at lalo pang paunlarin ang iyong mga anak sa lahat ng aming gampanin. Kami po'y sumasampalataya, dininig mo ng aming panalangin, pinatawad po kaming ganap sa lahat ng aming pagkakasala. Hinihingi po namin ng lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat payapa po tayo nakasapit sa ganitong pagsamba. Alam natin ang Ama ay nakatunghay sa atin at alam niya kung anong mga dalahin ng kanyang mga anak sapagkat tayo'y totoong pinagmamalasakit ni Yahuwah at ng Panginoong Yahushua. Bilang tao, alam natin nakatakda ang kamatayan para sa ating lahat. Kaya lahat ng tao, kahit sino siya, kahit anong kanyang kapangyarihan, kahit anong edad niya, sapagkat ang bata namamatay rin, lahat po tayo ay nakakaranas o kaya nakakabalita ng kamatayan. Ang pinakaayaw natin mangyari ay pagka meron tayong mahal sa buhay na pinagpahinga na ni Yahuwah Abba, sapagkat dahil mahal natin sila, may epekto yon sa ating puso, ganap tayong nalulungkot, tayo po ay nagdalamhati. Bagamat tayo ay nagdalamhati kapag ka meron pong pumanaw sa mga mahal natin sa buhay, ano po ang pinapaalala ni Apostol Pablo sa lahat ng mga sumasampalataya kay Yahushua? Magsimula po tayo sa ating pag-aaral dito po sa Thessalonica 4:13. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo kung ano ang mangyayari sa mga namatay na. Nang sa gayoy, hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Ayon po kay Apostol Pablo, kapag ka tayo po'y namatayan, mahal natin sa buhay ay pinagpahinga na, dapat lang tayo ay magdalamhati. Natural yun sa isang tao. Iiyak tayo, malulungkot tayo, magdalamhati tayo. Subalit ang sabi rin ni Apostol Pablo, hindi tayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. May pag-asa tayo, may pag-asang pinagkaloob sa atin si Yahuwah na ito ay mapanghahawakan natin kahit po tayo ay nasa gitna ng matinding pagdalamhati. Ano pong batayan ng ating pag-asa? Matibay na kaalaman. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, gusto kong malaman ninyo ang mangyayari sa mga namatay. Kasi yung kaalaman tungkol sa mangyayari sa mga namatay, ito po'y magbibigay sa atin ng kaaliwan at ng pag-asa. Ang nakalulungkot, hindi po alam ng marami ang totoong kalagayan ng mga namatay kay Yahushua Kristo. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, tutuklasin natin ito, pag-aaralan natin ito para tayo ay merong pinakabatayan sa ating pag-asa sa loob ng pagdalamhati. Ano po yung isang kaalaman na nais iparating sa atin ni Apostol Pablo para meron tayong pag-asa kahit tayo nagdalamhati? Dito po sa 4:16-18, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap
upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakilanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ano po ang batayan? Yung kaalaman na nais iparating sa atin ni Apostol Pablo, sapagkat ito ang magagamit natin para mag-aliwan tayo sa isa't isa. Sabi ni Apostol Pablo, yung namatay kay Kristo, yung mga sumasampalataya sa Kanya, kung sila man ay namatay, sila ay mabubuhay na uli. Ano pong tawag dyan sa Ingles? Resurrection. Tayo naman na abutang buhay, anong mangyayari sa atin? Babaguhin ang ating katawang laman. Ang tawag po dyan, harpazo, sapagkat kukunin tayo ng Panginoon Yahushua, magkakasama tayo doon po sa ere, doon sa alapaap, kasama natin si Yahushua, kasama natin yung mga mahal natin sa buhay na namatay na, at yun po ang tinatawag natin maligayang reunion. Mahilig po ba kayo sa mga reunion, mga kapatid? Ito po ay kung minsan nangyayari, di ba? Halimbawa, nagkaroon kayo ng mga kaibigan sa high school. Tapos lumipas ang ilang taon, matagal na kayong hindi nakikita, makakaroon ng 30-year reunion. Di ba masaya yon? Lalong-lalo na kapag kayong reunion, kasama, makikita natin yung ating mga mahal sa buhay na nauna na. At makikita natin ang Panginoong Yahushua. Ito po ang ating pag-asa. Tayo po'y makakasama ng Panginoong Yahushua magpakilanman kasama ang ating mga mahal sa buhay. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Sapagkat ito ay totoo. Ito po ba'y imbento lamang ni Apostol Pablo? Hindi. Kanino po ito nagmula? Anong batayan ng ating pag-asa? Dito po sa Juan 11:23-24, sinabi sa kanya ni Yahushua, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sinabi ni Marta sa kanya, alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Binasa po natin isang tagpo, pero kasing kaibigan, matalik na kaibigan si Yahushua, yung tatlong friends po niya. Ano po yung pangalan? Mga pangalan nila. Si Lazaro, si Mary, tsaka si Marta. Matalik na kaibigan ng Panginoong Yahushua. Sinong namatay? Lazaro. Nung namatay si Lazaro, sino nagdalamhati? Yung mga kapatid. Pero si Yahushua ay umiyak din. Di ba? Subalit, ano pong sabi ng Panginoon Yahushua kay Marta dahil siya'y nagdalamhati? Ang sabi niya, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Anong sabi ni Marta? Alam kong siya'y mabubuhay muli sa muling pagkabuhay sa huling araw. Kaya sa isipan ni Marta, yung mga namatay ay mabubuhay sa huling araw. Alin yung huling araw na tinutukoy? Ang tinutukoy po niyan pagka natapos na ang age na ito. Ito po yung katapusan ng mundo. Subalit, tumutol ang Panginoon Yahushua. Hindi po kasi ganap na nauunawaan ni Marta yung sasabihin ng Panginoong Yahushua. Hindi naman katakataka sapagkat ito'y nakalihim sa mga nilihim pati na sa mga propeta. Ang papahayag dito ng Panginoong Yahushua ay bagong doktrina. Hindi po pinahayag ng Old Testament. Ano po yun? Ano yung sagot ni Yahushua doon po kay Marta? Ituloy po natin ang pagbasa, 25 hanggang 26. Sinabi sa kanya ni Yahushua, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, ay mabubuhay. Ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakilanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Ano po yung tugon ng Panginoon Yahushua para madagdagan ng kaalaman si Marta at para na rin tayo ay madagdagan ng kaalaman sapagkat ang kaalamang ito ay nagkaaliw sa atin, nagbibigay sa atin ng pag-asa sa gitna ng ating pagdadalamhati. Ano yung sabi ng Panginoong Yahushua? Sabi niya, ako ang muling pagkabuhay, una yun, at ang
buhay. Kumbaga, ang sabi ng Panginoon Yahushua, hindi lang siya yung Panginoon, hindi lang siya yung muling pagkabuhay. Siya rin yung buhay. Siya yung pinanggagalingan ng pagkabuhay na mag-uli at siya rin ang pinanggagalingan ng tunay na buhay. Hindi lang siya tagabigay. Siya mismo, yung buhay na walang hanggan, siya mismo ang muling pagkabuhay. Anong ibig sabihin kaya nun? Nung sinabi ng Panginoon Yahushua, ako ang muling pagkabuhay. Pakinggan po natin dito po sa slide na to, makikita niyo po yung highlight. Nung sinabi ng Yahushua, ako ang muling pagkabuhay, binanggit din niya, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Ang tinutukoy ng Panginoon Yahushua, yung physical na kamatayan. Kasi yung kamatayan na physical, ang ibig sabihin, yung kaluluwa at ang espiritu ay kakalas na doon po sa katawan. Yun yung physical death. Pag nangyari yun sa isang tao, ang sabi ng Panginoon Yahushua, ako ang muling pagkabuhay. Sa makatwid, yung muling pagkabuhay o resurrection ay yun ay applicable lang doon sa katawang laman. Kaya doon po sa susunod na slide, ang pagkabuhay na mag-uli ay tumutukoy sa katawan, hindi po tumutukoy sa kaluluwa, hindi po tumutukoy sa espiritu. Yung salitang resurrection ang tinutukoy ano po? Katawan. Kaya pag may bababasa tayo sa Biblia at binanggit resurrection o pagkabuhay na mag-uli, anong tinutukoy? Katawan, hindi po kaluluwa, hindi po espiritu. Ano bang dapat natin maunawaan tungkol po sa iba't ibang sangkap na bumubuo sa isang tao? Dito po sa Thessalonica 5:23, pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Ang tao po ay tripartite. Ibig sabihin, binubuo, kumbaga, ng tatlong sangkap. Merong espiritu, merong kaluluwa, merong katawan. Ano po yung katawan? Yung po yung physical na bahagi natin. Ito po yung may anyo. Di ba? Ito po yung nakikita. Yan po yung laman. Yan po ang katawan. Pero meron din pong kaluluwa at ang espiritu. Yung kaluluwa at ang espiritu ay halos magkapareho. Sila ay talagang nakadikit sa isa't isa. Hindi mo mapaghihiwalay. Hindi kayang paghiwalayan, hapaghiwalayin ng tao yung espiritu at kaluluwa. Maaring magawa niyang paghiwalayin yung kaluluwa at espiritu sa katawan. Kapag pinatay mo yung tao, yun pong kaluluwa at espiritu ay makakaalis doon po sa katawan. Yan ang definition ng physical death. Meron ding spiritual death. Ano po yun? Kapag yung kaluluwa o espiritu ay nahiwalay, kanino? Sa Diyos. Kaya nung yung si Adan at si Eva, nung sila ay sinabihan ng Diyos, huwag yung kakainin ito, sa oras na kainin nyo ito, kayo ay mamamatay. Nung kumain sila, namatay ba sila? Opo, pero hindi physical death. Yun po yung spiritual death. Separation from God. Spiritual death. Separation from the body, that is called physical death. Kaya dalawang magkaibang kamatayan. Tumutukoy ang isa sa physical, ang pangalawa sa kaluluwa at espiritu. Ang Diyos lang ang makapaghihiwalay sa kaluluwa at espiritu. Yung kaluluwa at espiritu, doon po nanggagaling ang ating isip. Kaya kapag yung kaluluwa ay nananatili, may isip siya. May consciousness siya. Yung damdamin, kaluluwa at espiritu. Yun pong will niya, yun po ay nanggagaling sa kanyang kaluluwa at espiritu. Kaya nga yung mga nag-aaral ng Biblia, sinasabi nila, yung kaluluwa tsaka at espiritu, yun po ay halos magkapareho. Ang isa lang bahagi o isa lang aspeto ng espiritu na wala sa kaluluwa ay yung kaugnayan sa Diyos. Yun po ang paraan para tayo magkaroon ng communication kay Yahweh sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Sapagkat yung espiritu ng Diyos ay kumakabit sa espiritu ng tao para magkaroon ng relasyon sa kanya, para matawag natin siyang Aba, Ama.
Kaya sa pagkamatay, ang katawan ay inililibing at bumabalik sa alabok. Yun ang bubuhay na mag-uli. Pagka ang katawang laman ay inilibing, tapos binuhay na mag-uli ni Yahushua, anong uri o katangian ng kanyang katawan? Pakinggan po natin. Dito po sa Korinto 15:42-44, ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Kapag inilibing, ito'y walang karangalan at walang kakayahan. Ngunit kapag muling binuhay, ito'y may kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang katawang inilibing ay pisikal. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y spiritual na. Sapagkat kung mayroong katawang pisikal, ay mayroon din namang katawang espiritual. Hindi po ba good news yun? Mga tao ngayon, kung ano-anong ginagawa nila para hindi po sila tumanda. Pero yatang isang, pangalan niya yata Brian Johnson, kung hindi ako nagkakamali, pero gumastos siya ng milyon-milyon ng mga dolyares para po hindi siya tumanda. Kasi ang goal niya, to live to be 160 years old. Kaya lang, problema, nagkaroon siya ng incurable disease, autoimmune disease. Kaya kahit anong sikap ang ginawa niya, hindi po siguro matutupad yung kanyang hangarin. Di ba? Pero, ang sabi ng Biblia, kapag tayo namatay, nilibing, nabulok, pag bumalik ang Panginoon Yahushua, yung katawan na nilibing at nabulok, yun po ay bubuhay mag-uli. Pero sa pagkabuhay na mag-uli, iba na. Maganda na. Kumbaga, katulad ng katawan ng Panginoong Yahushua. Maluwalhating katawan na hindi na nabubulok, hindi na mamamatay. Yun ang dapat hangarin ng tao. Hindi yung gagastos ka ng ilang dolyares para sa isip mo na ikaw ay magkakaroon ng katawang hindi na mabubulok. Mga kapatid, mabuti na alagaan natin yung ating katawan. Pero kahit anong uring pag-alaga ang gawin natin, mamamatay tayo. Tatanda tayo. Kaya umasa tayo sa kapangyarihan ni Yahushua. Ano naman ang ibig sabihin ni Yahushua? Nung sinabi niya, ako ang buhay. Kasi hindi niya lang sinabi, ako ang pagkabuhay na maguli. Sinabi niya, ako ang buhay. Anong ibig sabihin? Na si Yahushua ang buhay. Doon po sa 26, sabi ni Yahushua, at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Totoo po ba yun, mga kapatid? Kapag ka ang isang tao nabubuhay, tapos sumampalataya siya kay Yahushua, siya po ba'y maaari pang mamatay? Hindi na. Physically, yes, pero yung kaluluwa niya, hindi na po pwedeng mamatay. Kaya yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu, hindi yun mamamatay kung sumampalataya siyang tunay sa Panginoong Yahushua. Bakit po? Yung kanyang espiritu, yung kanyang kaluluwa, hindi po mamamatay. Hindi na po mahihiwalay sa Diyos. Pakinggan po natin ito po sa susunod na slide. Yung pong tao kasi, pagka siya'y namatay, yung kanyang katawan, pupunta sa alabok, di ba? Pero yung tao, higit po sa kanyang katawan. Yung isip niya, hindi po sa brain. Hindi po sa utak. Yung isip niya galing saan? Sa kaluluwa. Galing po yun sa kanyang espiritu. Kaya kahit wala na yung katawan, nando pa rin yung isip. Akala kasi ng iba, pagka ang tao namatay, mawawala na rin yung kanyang pag-iisip Hindi po totoo yun. Yung namatay lang yung kanyang katawan. Kasi yung katawan, pisikal, namamatay. Yung kaluluwa, espiritu. Pag namatay yung tao, namamalagi pa rin yung kanyang kaluluwa at espiritu. Isa po kasi yung kaluluwa at espiritu sa kanyang katawan. Meron pong outer man, meron din pong inner man. Ano po yung outer man? Katawan. Ano po yung inner man? Kaluluwa at espiritu. Yun ang tunay na pagkatao natin. Yung ating kaluluwa at espiritu. Yung katawan, vessel lang yun Yung tunay na pagkatao mo ay ang iyong kaluluwa at ang iyong espiritu. Kumbaga yun ang essence mo. Ikaw yun mismo, yung iyong kaluluwa at espiritu. Ano po ang mangyayari kapag ka ang isang kaluluwa, isang espiritu ay sumampalataya
sa Panginoon Yahushua. Dito po sa unang Juan 5:11 hanggang 12. At ito ang patotoo na tayo'y bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Mga kapatid, nung tayo sumampalataya kay Yahushua, tayo po'y binautismuhan ng Espiritu Santo at tayo ay nilagay spiritually sa katawan nino, Yahushua. Kaya tayo po ay kinaroroonan ng anak. Kung tayo po ay nasa katawanan ni Yahushua, hindi na po tayo mamamatay pa. Yung katawan natin maaaring mamatay, pero kung sino talaga tayo, hindi po tayo mamamatay. Bakit? Nakakabit na tayo sa pinanggagalingan ng buhay. Pwede ba tayo ay kay Yahushua spiritually, tapos mamamatay pa rin tayo spiritually? Posible ba yun? Imposible po yun. Kaya hindi totoo. Pagka ang tao namatay, mawawala ang kanyang pag-iisip, mawawala ang kanyang espiritu, mamamatay rin ang kanyang kaluluwa. Hindi. Mamamalagi po yun. Sapagkat pagka tayo sumampalataya kay Yahushua, nasa atin ang kanyang buhay. Juan 5:24, ito pong nakasulat. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Nakita niyo po mga kapatid, kung sumampalataya tayo, lumipat tayo mula sa kamatayan sa buhay. Paano pagka namatay yung katawang laman? Babalik ba tayo sa kamatayan? Hindi. Kasi pagka ganun, nalipat tayo sa buhay, sa kamatayan, tapos babalik tayo sa buhay. Hindi po ganun. Yung nung tayo sumampalataya, lumipat na ang buhay natin mula sa kamatayan, dun tayo sa buhay. Anong oring buhay? Buhay na walang hanggan. Nasa atin na ang buhay na walang hanggan. Kaya nga kapag ang isang tao ay namatay, yung kanyang katawang laman, nililibing. Yun ang bubuhay naman uli. Pero yung kung sino talaga siya, yung kanyang kaluluwa at espiritu, anong mangyayari pagka siya'y namatay na? Dito po sa 2 Timoteo, para makita po natin na hindi po kung bastang ano lang aral lang aming inihahatid sa inyo na ito'y totoong totoo. Sa 2 Timoteo 4:6 tungkol sa akin. Sino po nagsasalita rito? Si Pablo. Alam niya, mamamatay na siya. Itong kanyang sabi, tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Anong sabi ni Apostol Pablo nung siya ay mamamatay na? Ang sabi niya, dumating na ang panahon ng kanyang, ano po yung salitang ginamit? Pagpanaw. Ano bang ibig sabihin ng pagpanaw sa Ingles? Ano ba yung pagpanaw? Kasi sa Ingles, departure di ba? Sa Griego, ang salitang ginamit ay analysis. Ng kahulugan ay unloosing, dissolving, departure. Kumbaga, yung metaphor na ibinigay, isang barko na hindi ginagamit, nakakadena para hindi po lumutang, para hindi po mag-drift. Di ba? Ngayon, pagka inalis na yung kadena, pwede nang tumakbo yung barko. Sa makatwid, yung katawang laman natin, parang kadena. Ano yung nakakadena? Yung ating kaluluwa at spirito. Kaya pagkamatay ng tao, madidissolve ang katawan. Babalik sa alabok. Ano naman ang mangyayari sa ating kaluluwa at espiritu? Babalik kay Yahuwah. Anong ibig sabihin? Sa susunod na slide, pagkamatay ng tao, ang kaluluwa, espiritu ng tao ay bumabalik doon po sa spiritual realm na kinaroroonan ni Yahuwah at ni Yahushua. Yun po kasing kaluluwa at espiritu hindi po nakikita. Pero yun ang pinaka-esensya ng isang tao. Yung kanyang isip namamalagi pa rin, hindi namamatay. Pero lumilipat sa isang realm. Hindi na po sa mundong ito. Nandun na po tayo sa spiritual realm.
lugar ng Diyos. Kaya nga, dahil po sa paniniwala ni Apostol Pablo tungkol po sa kalagayan ng namatay, ano ang kanyang pagtuturing sa kamatayan? Dito po sa Filipos 1:21-24. Sapagkat para sa akin, para kay Pablo, ang buhay ko ay para kay Kristo. Dapat tularan natin yun. At kung, pansinin po niyo ito, at kung mamatay man ako, kapaki-pakinabang ito sa akin. Bakit? Kung patuloy naman akong mabubuhay, makakagawa pa ako ng mabubuting bagay. Kaya hindi ko alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. Nahahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Ngunit kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan ninyo. Mga kapatid, nakita niyo yung dilemma ni Apostol Pablo? Nag-iisip siya, ano bang gusto ko talaga? Mabuhay o mamatay? Nagkaroon ba kayo ng ganong pag-iisip? Para kay Pablo, gusto niya talagang mamatay na eh. Hindi namin sinasabi na gustuhin natin na mamatay na. Pero kay Pablo, parang gusto niya nang mamatay eh. Bakit po? Meron kasi siyang nauunawaan eh. Yung nauunawaan niya, ito yung hindi po nakuha kagad ni Marta. Kasi sabi ni Marta kay Yahushua, alam ko may pagkabuhay na mag-uli. Pero sa huling araw na yon. Pero kay Pablo, sabi ni Pablo, pagka ako'y namatay, ano sabi niya? Makakapiling ko si Kristo. Hindi sa huling araw, kundi sa pagkamatay niya. Kaya nga gusto niya mamatay. Pero ang sabi rin niya, kung ako ay mabubuhay, ito'y pakinabang para sa inyo. Mabuti rin yun. Pero ang talagang gusto niya, makapiling na ang Panginoong Yahushua. Paano ba natin makakapiling na kaagad si Yahushua? Pakinggan po natin dito po sa 2 Korinto 5:8-9. Hindi kami pinanghihinaan ng loob kahit na mas gusto naming iwanan ang aming katawan at makapiling na ang Panginoon. Kaya naman sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin. Maging dito man o sa piling na niya. Hindi natin sinasabi ay hangarin natin mamatay na. Baka mayroong pinagagawa ang Diyos sa atin eh. Ang Diyos ang nakaalam kung kailan tayo dapat ay makarating na sa kinaroroonan ng Panginoong Yahushua. Hindi tayo pipili nun. Pero si Apostol Pablo gustong-gusto niya na eh. Ang pinaka-point dito, sa tunay na tagasunod ni Yahushua, hindi po natatakot sa kamatayan. Diba? Hinahangat pa nga ni Pablo eh. Sapagkat alam niya, makakapiling na ang Panginoon. Gusto naming iwan na ang aming katawan. Pero habang nabubuhay pa, anong pinagsisikapan niya? Malugod si Yahuwah. Malugod si Yahushua sapagkat gumagawa siya ng paglilingkod alang-alang sa kaharian ng Diyos. Dapat ganoon din tayo. Hindi po tayo natatakot sa kamatayan. Alam mo kung bakit gustong-gusto na makarating sa langit, makarating kay Kristo, si Apostol Pablo? Alam niyo po kung bakit? Sapagkat natikman niya na eh. Nagkaroon po kasi ng karanasan si Apostol Pablo na hindi niya kakalimutin. Ano po yun? Dito po sa 2 Korinto, meron po siyang ipagtatapat sa atin. Ako'y dinala sa ikatlong langit. Hinto muna tayo dyan. Yung pong ikatlong langit na binabanggit, ito po yung spiritual realm. Ito yung invisible realm na binabanggit ko kanina. Ito po yung kinaroroonan ni Yahuwah at ni Yahushua. Yung spiritual realm, malawak yan eh. Akala kasi ng iba, yung spiritual realm nasa itaas. Di ba? Yung heaven nasa itaas, tapos yung hell nasa baba. Hindi. It all surrounds us. Nasa ibang dimension po yun. Hindi po natin makikita yun sa ganang mata ng ang ating mga physical na mga mata. Invisible po yun. Meron pong first heaven, yun po ang atmosphere natin. Meron pong second heaven, yun po yung kalawakan, yung vacuum of space, di ba? Tapos meron pong higit pa doon, yung hindi natin nakikita. Nandun po yung tinatawag nating Sheol, nandun rin yung tinatawag nating paraiso.
Doon po sa spiritual realm yun. Si Apostle Pablo nakarating sa ikatlong langit. Sabi niya, sumampalataya na ako kay Kristo noon. Binanggit niya yun sapagkat dahil sumampalataya siya kay Kristo, alam niya na ito'y dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Hindi ko matiyak kung nasa katawan ba ako o nasa labas ng katawan. Ang Diyos lang ang nakaalam. Ang alam ko lang, kahit hindi ko matiyak kung nasa katawan ba ako o nasa labas ng katawan, ang Diyos lang ang nakakaalam. Nakarating ako sa paraiso at narinig ko ron ang mga kamanghamanghang bagay na hindi kayang ipaliwanag at hindi dapat sabihin kahit kanino. Mga kapatid, si Apostol Pablo nakarating na pala sa langit eh. Naharpatso siya sa langit. Pero hindi niya alam, hindi niya natitiyak kung siya ay nasa labas ng katawan niya o kung nasa loob pa rin ng katawan tapos dinala yung, pati yung katawan niya ron. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Ibig sabihin, kahit na patay ang tao, yung kanyang isip tuloy-tuloy pa rin. Nakita niyo yung puntos doon? Akala kasi ng iba, pagka ang tao namatay na, nahiwala na yung kaluluwa at ang espiritu niya doon sa kanyang katawan, hindi na siya existing. Namatay na rin yung kanyang kaluluwa. Hindi eh. Pwede po yun. Pwede ka mamalaging nag-iisip, conscious ka pa rin, kahit wala ka sa iyong katawan. Hindi ba yun ang sinabi ni Pablo? Pwede pala yun eh. Pero nakarating siya sa paraiso at ang sinabi niya, yung narinig niya kamanghamanghang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag at hindi dapat sabihin kahit kanino. Sa makatwi talagang beyond words yung kanyang nakita doon po sa paraiso, doon po sa ikatlong langit. Kaya kapag ka ang tao namatay, yung katawang laman, babalik sa buhangin. Yung kanyang kaluluwa at espiritu, doon po kay Yahushua. Kaya excited si Apostol Pablo mga tayo sapagkat makakapiling niya muli ang Panginoong Yahushua. Itong tanong, paano naman yung mga memories natin? Diba? Kapag halimbawa tayo namatay, tapos tabuhay na maguli, pagparito ng Panginoong Yahushua, paano yung memories po ng tao pagka siya ay namatay na? Pakinggan po natin, dito po sa Lucas 16:22 hanggang 23, namatay ang pulubi at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing at dinala ito sa mundo ng mga patay. Habang nagdurusa siya ron, nakita niya sa malayo si Lazaro na kasama ni Abraham. Binasa po natin ng isang paliwanag ng Panginoon Yahushua. Ang sinasabi ng ilang scholars, ito po'y talinhaga. Ang sinasabi naman ay ito'y isang historical event. Ano man ang totoo sa dalawa, irrelevant. Sapagkat ang mahalaga ay yung mensahe ng Panginoong Yahushua. Kung ito'y talinhaga, ano yung mensahe ng talinhaga? Ano yung katotohanan ukol sa mga taong namatay na? Una, makikita natin sa ating binasa, pagka ang tao namatay, hindi na mamatay ang kanilang pag-iisip. Nakita niyo po yan sa talata? Pagka ang tao namatay, mayroong dalawang lugar noon na pwedeng puntahan. Yung Sheol, ang tinatawag natin Hades, doon po napupunta yung mga patay. Pero yung Sheol, meron pong dalawang compartments. Meron pong tinatawag na Abraham's bosom. Yun din pong tinatawag na paraiso. Yung paraiso, yun po yung Abraham's bosom. Yun po yung magandang lugar. Yung isa pang kompartamento, hindi po yun ang magandang lugar. Nandoon po yung torment. Yun po yung tinatawag nating hell. Meron dalawang tao namatay. Isang pulubi, isang mayaman. Yung mayaman ay nung namatay siya, dinala po siya doon po sa lugar ng mga patay, yung mga pinaparusahan. Tapos yung pulubi, nung namatay siya, saan po siya dinala? Doon po sa paraiso. Ang sabi po rito, habang nagdurusa yung mayaman, nakita niya sa malayo si Lazaro na kasama ni Abraham. Ibig sabihin, yung mga namatay, pag-iisip. Kasi nakilala si Abraham eh. Nakilala si Lazaro eh.
Hindi lang yun, nagdusa yung mayaman. Sa makatwid, may consciousness yung taong namatay. Yung kanyang katawang laman, namatay, pero yung kanyang kaluluwa at ang kanyang spirito, tuloy-tuloy pa rin doon po sa afterlife. Ano pa? Dito po sa 26-28, isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta dyan ay hindi makakatawid. At ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makatatawid dito. Sinabi pa ng mayaman, kung ganon ang mga Abraham, nakikiusap ko sa inyo, papuntahin po ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama upang bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. Kaya noong namatay yung dalawa, nasa kanila pa ba yung kanilang memories? Opo. Bakit? Naalala pa yung mga pamilya nila. Sa makatwid, hindi nabura yung kanilang memories. May continuity mula po sa pagkamatay at pagdating doon po sa afterlife. Hindi po na-erase yung memory. Pero anong hindi pwedeng mangyari? Na yung nasa paraiso ay pumunta doon po sa tinatawag na Hades at yung nasa Hades naman hindi pwedeng pumunta sa paraiso sapagkat meron pong isang malawak na bangin sa pagitan nila. Sa makatwid, ang pinakikita rito ng Panginoong Yahushua, ayon kay Yahushua, mananatiling buo ang alaala ng tao sa kabilang buhay. Kaya maaalaala nila ang kanilang nakaraang buhay. Kabilang ang kanilang pamilya, pagkabata, yung pinag-aralan at mahahalagang pangyayari sa kanilang buhay. Hindi po nawawala yung kanilang mga memories. Meron po kasing nagsasabi, kapatid, doon po ba sa langit, magkakakilala pa tayo? Ano pong sagot nyo? Ayon kay Yahushua, magkakakilala ba tayo? Opo. Pero ito, hindi lang tayo hindi lang makikilala natin ang isa't isa, mas lalo nating makikilala ang isa't isa. Bakit po? Pakinggan po natin ito po sa Korinto 13, talatay 12. Sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin. Ngunit darating ang araw na malinaw na ang ating makikita. Bahagya lamang ang ating nalalaman ngayon. Ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng ganap na pagkakilala ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ngayon, sa buhay na ito, yung ating pagkilala sa isa't isa, medyo malabo Kaya nga hindi kataka-taka, meron pong mga hindi pag-uunawaan kung minsan sa pagitan ng mag-asawa sapagkat malabo yung kanilang pagkakilala sa isa't isa. Hindi po ganap, hindi po clear. Kahit po sabihin natin yung mag-asawa ay intimate sa isa't isa, hindi pa rin maliwanag, hindi pa rin ganap yung kanilang pagkakilala sa isa't isa. Bakit? Sapagkat yung ating katawang laman ay parang barrier pa rin Diba? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ngayon, malabo. Pero darating ang araw. Napansin niyo, sinabi ni Apostol Pablo, darating ang araw. Kailan yun? Pagka tayo po ay nakarating na sa paraiso kasama ng Panginoon Yahushua, ang sabi po, malalaman natin ang lahat, makakakita tayo ng malinaw tulad ng ganap na pagkakilala ng Diyos sa atin. Mga kapatid, kilala ba tayo ng Diyos? Mas kilala tayo ng Diyos kaysa kilala natin ang ating sarili. Bakit? Sapagkat ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay Ang sabi ni Apostol Pablo, kung paano kilala tayo ng Diyos, makikilala natin ng isa't isa. Magkakaroon ng recognition na higit pa sa recognition natin ngayon. Kaya nga sa unang Juan 3:1 hanggang 2, paano pinaliwanag ni Apostol Juan yung pag-ibig ng Ama. Dito po sa Juan, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Itong dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan.
Hindi nila kinikilala ang Diyos, mga minamahal. Anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi lang tayo tinawag na mga anak ng Diyos. Talagang anak tayo ng Diyos. At kaya ipapakita yung kanyang pag-ibig sa atin. Sabi ni Apostol Juan, anak tayo ng Diyos ngayon, pero hindi pa nahahayag ng ganap yung magiging kalagayan natin. Kasi babaguhin yung ating katawang laman. Sa pagbabago ng ating katawang laman, magkakaroon tayo ng kakayahan para lalo natin makilala ang isa't isa. Katulad ng pagkilala natin sa Panginoong Yahushua. Sa makatwid, magkakaroon tayo ng mga pagkakataon. Yung relasyon natin sa isa't isa lalong lalalim at lalong magkakaroon tayo ng kagalakan. Mga kapatid, minsan kapag pumanaw ang ating mga mahal sa buhay, iniisip natin yung mga maliligayang araw natin sa mga magulang natin o kaya sa ating esposa o kaya sa mga anak natin na pumanaw. Iniisip natin hindi na mababalik yun eh. Mga kapatid, meron pang higit doon. Meron pang higit doon na mangyayari. Sapagkat sa buhay na mag-uli, yung ating pong relasyon sa isa't isa, lalong magiging malalim, magiging malinaw, at magiging tunay. Yun pong ating hinihintay at ang ating hinaharap. Naging matagumpay ang Panginoong Yahushua. Dahil dito, ano po ang dapat na maging tugon natin? Pakinggan po natin, malapit po tayo matapos. Korinto 15. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang mga kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad ang sinabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Mga kapatid, ang Panginoong Yahushua, namatay sa krus, alang-alang sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat magtatagumpay tayo laban sa kamatayan dahil sa kaugnayan natin sa Panginoong Yahushua. Dahil mapagtatagumpayan natin ang kamatayan, hindi lang tayo dapat magpasalamat, dapat tayo magpakasipag sa paglilingkod. Opo, mamamatay tayo. Darating ang araw na hindi natin alam kung kailan, pero tayo papanaw. Para sa atin, tayo makakapiling na ng Panginoon Yahushua. Subalit habang nandito pa tayo sa lupang ito, dapat tayo naglilingkod. Dapat ay sinisigaw natin ang Ebanghelyo. Dapat tayo ay naghihirap alang-alang sa Panginoong Yahushua. At dahil doon, pagpapalain tayo ni Yahuwah at ni Yahushua. Kung tayo man ay nalulungkot, sapagkat talagang gusto na natin makita ang ating mahal sa buhay, ano po ang dapat natin panghawakan? Sa Juan 11, 25, 26, sa 26, ang tanong ng Panginoon Yahushua, sinabi sa kanya ni Yahushua, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalatay sa akin, bagamat siya'y namatay, ay mabubuhay. Ang bawat nabubuhay at sumasampalatay sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Mga kapatid, pinaniniwalaan niyo po ba yung pangako ng Panginoon Yahushua na kapag tayo sumampalataya sa Kanya, hindi na po tayo dapat matakot sa kamatayan. Sapagkat kung mamatay man tayo, pisikal lang na kamatayan. Makakapiling natin ang Panginoong Yahushua doon po sa paraiso at makakasama natin siya magpakailanman. At pag dumating ng araw na bumalik na ang Panginoon Yahushua, ano po ang gagawin ng Diyos? Sa huling talata na ating babasahin,
Sa pahayag 21, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit. Sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. At sinabi ng nakaupo sa trono, gagawin kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo ang sinasabi ko dahil totoo ito at mapagkakatiwalaan. Mga kapatid, yung ating pong kinalakay natin ngayon ay totoo. Kaya nga ito ang ating pag-asa. Pag-asa na may batayan. Pinasulat ng Diyos at sinabi na itong isinulat mo ay totoo at mapagkakatiwalaan. Kaya sa pamamagitan ng mga salitang ito, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Kung tayo man ay nalulungkot, bakit di tayo lumapit kay Yahweh at sabihin natin sa Kanya, Aba, nalulungkot po ako sapagkat gustong-gusto ko nang makita muli ang aking mahal sa buhay. At hayaan natin na pahirin ng Diyos ang ating mga luha kahit pa nandito tayo sa lupang ito sapagkat iisa ang ating natitiyak ukol kay Yahweh. Siya po ay talagang napakabait, punong-puno ng awa at ng pag-ibig. Alam niya kung tayo po ay nahihirapan. Alam niya kapag hindi natin kaya talaga. At nandyan lang siya para tayo ay aliwin, para tayo yakapin, para tayo palakasin. Mga kapatid, lumapit tayo kay Yahweh. Lumapit tayo sa kanyang bugtong na anak na si Yahushua. At dinggin natin yung kanilang pangako. Aalisin niya ang lahat ng kamatayan at papahirin niya ang mga luha sa ating mga mata. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, Yahweh, Aba, salamat sa napakagandang panukala mo. Salamat sapagkat napagtagumpayan na ang kamatayan. Walang dahilan para po kami matakot. Opo, Ama, ang ilan sa iyong mga anak ay nasa gitna ng matinding pagdalamhati. Ang dahilan ay sapagkat meron kaming mga mahal sa buhay na nauna na. Gusto namin silang makita muli sa tuwing hindi namin sila nakatapiling. Nalulungkot kami, nababagabag kami, pero may pag-asa kami sapagkat sumasampalataya kami sa iyong mga pangako. Darating pong panahon, tutunog ang pakaka at lahat po kami magkakaroon ng pagsasama. Pagsasamang may kagalakan, kagalakan na hindi kailanman mapapawi. Ama, habang naghihintay kami, mabuhay nawa kami, puno ng kagalakan. Mabuhay kami, masipag sa paglilingkod, sapagkat inaasahan mo sa iyong mga anak habang nandito kami sa lupang ito, maipamahagi namin ang Ebanghelyo para lalo pang maraming tao ang makinabang sa kaligtasan. Panginoong Yahushua, salamat ng marami. Sumasampalataya kami sa iyo. Naniniwala kami sa iyo. Ikaw ang pagkabuhay na muli. Ikaw rin ang tunay na buhay. Sumasampalataya kami na isangkap na kami sa iyong katawan. Kami po ay sa iyo na. Kami po ang nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at sa iyong otoridad. Pagalingin mo ang sino mang may sakit sa amin, sapagkat nandiyan ang iyong kapangyarihan sa pagpapagaling. Naranasan na namin ito. Muli po, ipagkaloob ang aming pangangailangan araw-araw sa aming buhay. Ama, sumasampalataya kami, dininig mo ng aming panalangin, binasbasan mo kaming magkakapatid, sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Paglapas mo siyang mapamahal.
aliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahweh Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng Banal na Espiritu ay sumating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahweh Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.